Alright. Hello guys. Good morning, good afternoon, and good evening. Ayan. So, it's been a while. Medyo matagal-tagal nung last ako nag-recording kasi sobrang naging busy ko the past couple of months. Working with a client. Agency kasi siya tapos yung role ko is hindi siya naging hindi siya email copywriting lang eh. Hindi siya pagsusulat lang. Naging talaga siya, full stack email marketing. So kumbaga ako yung nag-handle ng buong email marketing operation nung agency, 'di ba, para sa mga client niya. Kaya sobrang naging busy ko talaga. Well, anyways, um recently nag nagpunta ulit ako sa OFJ, sa onlinejobs.ph. Tapos trinay ko maghanap ng mga email marketing roles, 'di ba? Email marketing position, hindi lang sa pagsusulat, kundi yung talagang nag-handle ng operations. Kasi pinag-handle ako ng operation eh. So kung nagawa ko mag-handle ng operation ng isang agency, 'di ba? Kaya ko rin mag-handle ng 'di ba, ng ibang clients. So yung may isang particular post ako nakita, tapos naghahanap siya ng CV, 'di ba? So sa isip ko, CV ang hinahanap niya, hindi portfolio. So naisip ko, kumbaga, paano ko gagawin kasi wala naman ako CV, or resume, whatever. So gumawa ako, 'di ba? Kumuha ako ng template sa Canva. Tapos for some reason nung ginawa ko yung CV, na-apply ko yung mga copywriting skills and experience na na-accumulate ko over the past 3 years na nag-specialize ako dito sa emails, 'di ba? So, yun yung i-share ko sa inyo. So may strategy actually akong ginamit dito. Na hindi ko alam kung paano ko siya i-explain. Na came up ko lang siya on that spot nung ginagawa ko na yung CV, 'di ba? So, pero bago ko pakita yung CV, pakita ko muna sa inyo na siya, nag-work talaga siya. Kumbaga, this week ko lang siya trinay gamitin. Parang 2 days ago yata, or hindi, 2 days ago nga. Kasi ito siya yun eh. Siya yung nakita ko ito si Emily. Nakita ko yung post niya na naghanap siya ng CV talaga, hindi portfolio. Kaya yung sinend ko sa kanyang CV is sinend ko sa kanyang link lang sa CV, hindi portfolio, 'di ba? Yeah, 2 days ago. So 2 days ago nga nung ginawa ko yung CV na yun. O 'di ba? Tapos nag-reply kagad siya after 24 hours. Ayan. Kasi yung after ko i-send yung unang message, nag-follow up ako eh. Tapos yan, di siya nag-reply. So ito yung without portfolio. Tapos yung dapat kausap ko kagabi, kahapon, yung nag-reply, ito siya, yung pinost ko na ito. Ayan, ito siya niyan eh. Yung nag-reply na tawag dito, makikipag-meet siya sa akin that day. Kahapon to eh, 6:20 PM. Unfortunately, hindi siya natuloy. Meron, kumbaga, ang sabi niya sa akin, meron na siyang, tawag dito, nahanap na, well, hindi nahanap, pero siguro, nauna lang yung mga nakausap niya, na dalawang email marketer din, tapos, niya, nilagay niya sa trial, kumbaga, nagpe-paid training na yung dalawa, or paid trial. Siguro parang ganun. Kaya hindi na siya sa akin, hindi na kami nagtuloy sa call. However, sabi niya naman, yun, keep in touch daw kami. Kumbaga parang third option niya ako na email marketer pag hindi nag-work yung dalawang email marketer na kinuha niya, di ba? Pero the fact lang na, di ba? Kumbaga to lang to eh, case to ng timing lang eh, 'di ba? Kumbaga nauna kasi yung dalawang email marketer na tinetest niya ngayon. Kaya doon muna siya nagsettle. Bago sa akin, bago kami nakapag-usap. And of course, ito yung mga type ng client na medyo nagtawag dito, nag nagsha-shopping siya ng mga freelancers.
na siguro naghahanap siya ng skill, and at the same time makakamura siya, 'di ba? Sa kasi highly valued ang ang email marketing skill set, skills, 'di ba? Hindi kumbaga buong operations ng email marketing yung hinahanap ng mga clients na to, hindi lang sa pagsusulat, 'di ba? Ayan. So ayun na. Hindi naman ako papaligoy-ligoy pa. Ito, sige. Lagay natin. So ang ang una kong laging ginagawa, start muna tayo dito sa without portfolio. Ayan. So, ito siya actually sa onlinejobs.ph. So, ito yung OLJ account ko. So, ayan si Emily. Siya yan. So, ang lagi kong unang ginagawa, and alam to ng mga past students ko, na lagi ako nagsisimula sa quick question. Diba? So, ito yung subject line. Nakalagay kasi to sa job post mismo So, kailangan ito yung ilagay ko para para mabasa niya. So dapat binabasa niyo lagi yung job posting, di ba? Pero kung wala nito, ang lagi ko lang naman sinasabi quick question Ayan. Tapos nilalagay ko dito, laging may pangalan, "Hi Emily, quick question", di ba? Tapos ang tanong ko, "Have you found your senior email marketing strategist yet?" So tatanong ko muna kung nahanap na niya. Kasi yung quick question, pang-hook kasi to para makuha mo yung attention nila. Di ba? Para hindi ka tawag dito, majority kasi ng mga magse-send sa kanya dito, di ba? Yung iba nag-i-start kagad sa I am like this, I am like that, blah blah blah. Pero kasi pag nag-start ka sa ikaw yung nagtanong muna, it makes you look it makes you look na may alam ka na hindi ka lang basta puro sa sarili mo lang yung yung tawag dito, sa sarili mo lang yung gusto mong ibida. Kumbaga parang genuinely concern ka dun sa di ba? Sa role na mo, na ina-applyan mo, di ba? So ayan, so ayun na yung pang-hook, di ba? Hook, quick question, "Have you found your email marketing strategist yet?" Tapos didiretso ka na dito. Kumbaga sasagutin ko na yung tanong na nasa isip niya, di ba? So kasi dito kung yes ang sagot niya, hindi na niya tutuloy babasahin niya. Pero if not, let's say nasa isip ng recruiter or ng client na no, hindi ko pa nahanap. So, eto na yung sagot, di ba? So, hindi mo pa nahanap, then I'd love to work with you. Tapos, konting share ng experience, di ba? I've been helping businesses and agencies for the past 3 years writing and managing high-performing email campaigns. So, dito sa part na to, ginagamit ko yung words na na ginagamit nila sa job posting. Kasi, doon sa job post, ang hinahanap nila, someone that can manage high-performing email campaign. So, ginamit ko rin yung word nila. Diba? High-performing email campaign. So, if mag-a-apply kayo, kung hindi kayo email marketer, try to use their words sa job posting nila as much as you can. Diba? Tapos, ito yung yung link dun sa CV. So, ginawa ko lang siya sa Canva. Tapos, in-upload ko sa G Drive as PDF. Tapos, ayun na, para makuha mo na yung link. Tapos, ayan, nakalagay sa baba, "If it sounds like a fit, we can hop on a call to discuss how I can help your remote team." So, itong word na remote team, sa kanila rin galing to. Kasi sabi niya sa job post, meron siyang remote team Pero kung wala siyang remote team, gamitin niyo yung for example, ang business niya is e-com or health and wellness. Pwede mo sabihin na, "How I can help your e-com business." Or kung sinabi niya specifically kung ano yung e-com business niya, diba? Pwede mo nang gawin yun. Halimbawa, ang e-com business niya, example lang, Nike. Diba? So, I can help you and your business, Nike. Diba? Parang ganun lang. Diba? Simpleng lang. Tapos, nakalagay dito, "I'm happy to connect at your earliest convenience." So, ito, it shows na kumbaga, dito pumapasok yung speed. Kasi sa panahon ngayon, speed is money. So mas maaga kayong makakapag-usap, mas kaya mong makuha yung gig or yung opportunity kaysa sa versus other applicants. 'Di ba? Tulad ng nangyari dito sa isa, yung hindi ko nakausap kagabi. 'Di ba? Isa case of speed Kumbaga, mas late lang ako nakausap siguro nung client, nung prospect, kaya hindi namin natuloy yung usapan namin kagabi.
'di ba? Kasi may nauna sa akin ano, dalawang nasa paid test na, parang gano'n. 'Di ba? So 'yan. Kaya 'yun. Kumbaga 'yun yung mga elements na nandito sa ano ko, sa first message ko. Tapos this was 2 days ago, and then after 24 hours nag-follow up lang ako. Hey Emily, have you found your email marketing strategies already? So tapos ayan, nag-reply siya. 'Di ba? About 18 hours ago. So sabi niya, we're working through applications. And then and will be in touch soon. Ngayon, pag ganito yung reply nila, syempre iano mo, respect mo yung tawag dito, respect mo yung time nila, 'di ba? Mag-thank you ka, I really appreciate it. Tapos, wag as much as possible, wag mong i-stop doon. Try to ask ka pa rin ng question para magtuloy-tuloy yung conversation nyo. Kasi if pinag-aaralan mo yung copywriting, trust and familiarity, nade-develop siya habang nagko-communicate kayo. That's why napaka-importante ng mga follow-up. Hindi pwedeng madalas hindi pwedeng isang message lang. Kasi paano ka niya, kumbaga kinukuha mo yung trust nung recruiter, nung tao. 'Di ba? And habang nag-uusap kayo mas ikaw yung natatandaan niya, mas nagiging familiar ka sa kanya. And at the same time, mas nabibuild mo yung trust. And to build trust, kailangan mag-ask ka ng mga smart, 'di ba, relevant question. Katulad ng sinabi ko dito, I really appreciate it. Tapos, nung tinignan ko yung job post, tinatry kong i-read between the lines. Kasi hindi naman lahat ng job post sasabihin nila talaga kung ano yung problema nila. Hindi, for example, naghanap sila ng email marketer. Hindi porket naghanap sila ng email marketer, yun, pwede mo nang i-assume na email marketer yung, naghahanap talaga sila ng email marketer, pero hindi ka dapat mag-assume na yun. Meron silang struggles, meron silang challenges, meron silang mga pain points na gusto nilang isolve na sa tingin nila email marketing or email marketer yung makakasolve. Kaya nga ang sabi ko dito, it sounds like you're looking for someone who can balance creative storytelling with data-driven strategy. Sa kanila rin galing to, di ba? Ginagamit ko yung words nila. Tapos yung audience nila is education or B2B, di ba? So it shows na binasa mo talaga yung job post. Tapos tapos sinabi ko to from my experience, kasi may experience ako eh. Ngayon kung wala ka namang experience pa, like baguhan ka pa lang, wag mo sabihin from my experience, di ba? Pwede mo namang sabihin from what I know, di ba? From what I know or from what I learned. Yeah, that usually means there's a gap between content that informs and content that actually converts. Meaning, ito kasi talaga ang problema yung mga content or mga emails na hindi nagko-convert. Yan talaga ang usually main problem kaya sila naghahanap ng email marketer. So, kumbaga, ididig mo, huhukayin mo yung problema. Ito ba talaga problema nila kaya sila naghahanap ng email marketer? Kasi hindi nagko-convert yung mga emails nila. Kasi mamaya, nagko-convert naman pala yung mga email nila, okay naman yung sales nila. So, ano yung point na kailangan kanilang kunin as an email marketer? So, baka mamaya, okay naman yung mga emails nila, pero kulang sila sa manpower. Baka gano'n naman yung issue nila. Diba? So, that's how you dive deep. Tapos, nag-ask ako, if I may ask, what's been the biggest challenge? So, important yan. What's the biggest challenge for your team so far, diba, when it comes to getting better engagement or conversions from your email campaigns, diba? So, kumbaga, dinadive deep ko. Ano ba yung problema talaga nila? Engagement ba? Conversion? Kung hindi naman engagement or conversion yung problem nila, sasabihin naman nila yun pag nag-reply sila, diba? Kung magre-reply sila, diba? Usually, pag agency yung kausap mo, usually client lang yung nagpapahanap sa kanila eh. For example, ako yung client, tapos nag-hire ako ng agency, hanap nyo ako email marketer. Yung agency, gagawin nila yun, pero hindi nila talaga alam bakit naghahanap ng email marketer yung client, di ba? Kumbaga, basta gawin lang nila. Ganun, mga recruitment agency. Di ba? Natutunan ko yan sa asawa ko, kasi yung asawa ko nasa recruitment siya eh. Di ba? Kumbaga, kung ano yung inutos ni client, gagawin lang nila. Hindi talaga nila i-dive deep. Bakit naghahanap ng ganitong klaseng tao yung kliyente?
'di ba? So, kapag agency yung kausap mo tapos ito yung mga tinanong mo, um, usually hindi nila sasagutin kasi hindi rin naman nila alam kung bakit sila naghahanap ng email marketer. Basta yun lang yung hinahanap ni client, okay na sila doon. Merong mga ganun, 'di ba? Hindi lahat, pero merong mga agencies or recruiters na ganun ah, 'di ba? Ganun sila mag-operate, 'di ba? So, 'yan. Napahaba pa yung ano ko tuloy, yung ah, yung ano ko, yung video ko dito. May lang dapat 'to eh. So ito na, let's go to the CV na. Ayan. 'Di ba? So ito yung CV na sinend ko. Tapos ayan, mukha talaga siya ano eh. Pag pumunta ka ng Canva, wait lang, open ko lang yung ano ko, Canva ko. Ayan, pag pumunta ka ng wait, wala pala dito sa screen. Ayan. So pag pumunta ka sa Canva ko, sa Canva, hindi akin ang Canva. Pag pumunta ka sa Canva, tapos tinype mo CV, 'di ba? Magbibigay siya ng samples eh. Ano, ito lang yata yung kinuha ko eh. Ito. Oh, ito nga. Oh, 'di ba? Lang siya eh. Tapos halos wala man akong editing sa colors, 'di ba? Kasi hindi ako magaling sa colors. Basta sinimplihan ko lang siya. So, ayan yung CV na meron ako. Wait, lakihan natin ng konti para kita siya buong sa screen. Hopefully, ayan. Okay, so explain natin yung dito, yung strategy ko behind this. 'Di ba? Wag niyo na lang pansinin yung yung photo ko na mukha akong hindi mapahuli ng buhay. Ayan. 'Di ba? So, syempre ang una kong ini-stand out, hindi naman ako magaling sa coloring, pero ini-stand out ko syempre yung pangalan tsaka yung title ko, 'di ba? Email marketing strategies. Baka palitan ko rin 'to eh, gagawin kong full stack email marketer. 'Di ba? Kasi hindi na lang naman ako nagsusulat eh, kaya ko na rin mag-operate eh ng ng email marketing, 'di ba? Kaya ko mag-set up, mag-set up, mag-send ng emails, hindi na lang nagsusulat ganyan. 'Di ba? So, ginawa ko lang siya yellow para mag-stand out yung pangalan ko. Kasi dito, kung titingnan mo buong CV ko, buong CV na to. Actually, hindi ko alam kung CV to o resume, 'di ba? Mukha siyang resume sa akin actually. Pero ito yung sabi ni Canva eh. 'Di ba? So, ang ginawa ko ayan, ni-stand out ko yung pangalan ko at yung title ko or role ko na tapos yan lang yung yan lang yung dilaw. Wala namang ibang kulay dito, 'di ba? Para yun lang yung yun yung pinakamaalala niya, yung pangalan ko. 'Di ba? Tapos yung photo, I think meron pang mas gaganda sa ganitong klaseng photo. Ito lang yung nilagay ko kasi wala akong maayos na picture. Ayan, 'di ba? So, ganoon. Tapos, syempre yung contact, importante yung importante yung contact na nasa CV mo para alam kung paano ka kontakin. Diba? So, phone, email, ayan. Tapos, website, kung may website ka. Optional na naman tong website. Kung wala kang website, edi huwag mo lagay, di ba? Tapos, ayan. Ngayon, eto skills. Ito importante. Tong skills, tsaka tong campaigns na nilagay ko. Depende sa role na gusto mo. Yung skills na nilagay ko, tsaka tong campaigns, nilagay ko siya talagang tailored lang for email marketing. Hindi ako gumawa ng generic na CV na andun lahat ng work experience ko, andun lahat ng educational attainment ko. Actually dito wala akong nilagay na educational attainment eh. Hindi ko nilagay yung mga pinag-aralan ko nung high school hanggang college kasi irrelevant naman siya eh. Like nung college ako, criminology ako eh, di ba? So, anong kailangan mo sa email marketing, di ba? Unless yung client ko, police din. Di ba? Hindi ako naging police actually. Drop out ako sa college. Ayan. So, ang nilagay kong skills, yung relevant sa hinahanap nila sa job posting nila. Tingnan nyo. Punta tayo sa, ayan. Makikita nyo yung job posting dito eh. Ayan. Tingnan nyo. Ano ba yung mga skills ng email marketer na hinahanap nila? Siyempre, yung pagsusulat, email copywriting. Hinahanap nila dyan, ayan o, copywriter, diba? So, naghanap sila ng email marketing strategies and copywriter. Diba? So, ayan, copywriter. Tapos, ano yung hinahanap nila? Strategies. So, naglagay ako ng campaign strategy. Diba? Flow, yung, email language to ng email marketers, 'di ba? So kung hindi mo alam yung flows, hindi ka email marketer. 'Di ba? Kumbaga, kung ang kausap mo nag-email marketing talaga na client, alam niya kung ano yung flow. At dahil alam mo kung ano yung word na flow, 'di ba? Alam niya na naiintindihan mo yung kung ano yung language
nung role na ano na na ina-applyan mo. Tapos ayan, automation, syempre email marketing may automation yan. Segmentation, meron ba nakalagay dito segmentation? Tingnan natin. Oh, ayan oh. Meron sila audience segmentation, 'di ba? So, kumbaga kung ano yung hinahanap nila sa job post na yon, yun yung nilagay ko sa skill set. And ito, universal to. Kumbaga, hindi lang siya dito. Pag nag-apply ako sa ibang email marketing role, alam din nila to. Kasi ito pang email marketer skill set lang talaga to eh. 'Di ba? Um, hindi mo naman pwedeng sabing ang skill set mo email copywriting, pero ang ina-applyan mo, let's say, social media manager. Hindi sila magre-resonate dun sa kausap mo. Kasi email copywriting kaya ano kinalaman ng email copywriting sa social media, di ba? So ganun siya. Tsaka tong segmentation, ito sa email marketing ko lang rin nakikita to. Hindi ko to nakikita basta-basta sa ibang job roles. Let's say social media manager or WordPress developer, I don't think hindi nila ito ginagamit tong word na to. Lalo tong A/B testing. Tong A/B testing applicable naman to sa maraming marketing marketing roles. Alam ko meron to sa Facebook ads, sa iba, diba? Pero yung segmentation hindi ko talaga nakikita to sa ibang roles. Usually sa email marketing lang. Diba? So ayan. Analytics and reporting, ito applicable naman to sa lahat, reporting, di ba? Market research, ayan, pang copywriting skills yan market research, di ba? Deliverability, ayan, yan, wala talaga yan sa iba. Email marketing lang yan. Pag-improve ng deliverability, yan, kaya kong gawin yan. List building, email marketing din yan. Diba? ESP, yan, definitely email marketing din. Diba? Kasi ESP means email service provider. Ito yung mga ginagamit para mag-send ng mga maraming emails. Ito yung tool na ginagamit, di ba? So, sa skill set, nilagay ko yung mga words na gamit mismo ng mga client or ng mga recruiter. Di ba? Kumbaga, pagkakita nila ng CV ko, alam nila na I speak in their language. Parang ganon. Di ba? So, ngayon, paano naman kung ang skill set mo hindi mo naman kayang i-operate talaga yung email marketing. Hindi mo kaya yung automation, segmentation, ganyan. Kasi hindi ito ginagawa ng mga email copywriters 'Di ba? Ang ginagawa ng email copywriters, mga nagsusulat ng strategy, nilagay ko ngayon siya sa baba, 'di ba? Kumbaga pang-emphasize to ng skill set ng email marketer. Ito naman pag-emphasize ng skill set ng email copywriter, ng writer talaga, 'di ba? So ano ba yung mga kaya kong isulat na laging ginagamit ng mga ng email marketing o ng mga clients? Kaya ko magsulat ng welcome series, welcome emails, kaya ko magsulat ng abandon cart, newsletter, promotional emails, product launches, 'di ba? Seasonal, post purchase, lahat 'yan ginagamit sa email marketing, 'di ba? Yung word na welcome series, hindi yan ginagamit sa ibang marketing na roles, like let's say Facebook ads or Google ads. Sa email marketing lang talaga to, 'di ba? Kaya ine-emphasize ko dito na kung gagawin niyo yung CV niyo, use their own language, 'di ba? Para mas alam nila na alam mo yung ginagawa mo or yung gagawin mo, 'di ba? Kumbaga dito, wala naman nakasulat dito na welcome series or abandon cart. Alam ko na dito nakasulat di ba? Wala. Pero dahil sinabi niyang kailangan nila ng strategies and copywriter, dito pumapasok yung strategies and copywriting skill set mo kasi. Di ba? So, ganyan siya. Ganyan yung ginawa ko sa skill set. Sobrang importante tong left side na to. And ito kasi I think yung unang titingnan ng recruiter bago yung tong profile mo and yung work experience mo, di ba? So, yan. Ganyan yung nilagay ko. Diba? Relevant lang sa role. Tapos, pagdating dito sa profile, naglagay lang ako ng konting story para yung CV ko, medyo humanized naman siya. Hindi siya mukhang CV lang na sinend mo, bahala ka na dyan. Kumbaga dito, parang ang intention ko dito is kausapin yung recruiter o yung magbabasa. Kaya nga, di ba, sa profile ko, ang sabi ko lang, "Hey there, I'm Ryan," di ba? Parang, ayun, kinakausap ko siya, nakipagkwentuhan ako, or nakikipagkilala ako. Tapos sinabi ko yung,
tawag dito, kung ano yung ano ko, offer ko, or kung ano yung kaya kong gawin. I help businesses and agencies create and manage high-performing email campaigns. Di ba? So, ganyan. Di ba? Pwede pa kang gawing result-based yan eh. Pwede mo pa sabihin, I help businesses and agencies get more revenue, get more profits from email campaigns. Pwede rin ganun. Di ba? Kumbaga ito, manage high-performing email campaigns. Alam ko dito ko rin sa kanila nakuha yun. Email, ano yun? Hi. Wala pala dito yun. So, ako lang pala nagsulat nito. Tapos, naglagay ako dito ng konting case study, yung best case study ko. One of my best moments was contributing to sales for both $2,895 online course and an $8,000 per year membership. Tapos, yung isang email ko, naka-achieve siya ng 87% open rate. Diba? So, kumbaga pinagyabang ko yung best achievement ko diba, sa career ko. Tapos, kasi itong 87% na open rate, sobrang taas nito. Ang average open rate is mga, I think, 20%, depende sa industry, 20 to 30% open rate. Tapos, 40%, mataas na yun. Pero ito, 87%, diba? Sobrang taas ito. Pero isang email lang naman to. Diba? Hindi siya isang buong series na maraming emails, diba? So, pag buong series, syempre, mas mababa dyan. Tapos ito na, yung third paragraph. So, if you're looking for someone to craft compelling email copy, build automated sequences, diba? And optimize campaigns for maximum engagement and sales. Diba? Kumbaga, na yun eh, result-based na yan eh. Diba? Yan lang naman gusto nila usually sa email marketing eh, engagements and sales. Diba? Then, let's talk. Tapos, nilagyan ko lang ng konting dito. Konting call to action. My contacts on the left side. Diba? So, para balik siya ulit dito kung gusto niya makita yung contact niya or yung contact info ko. Diba? Andyan yung email, andyan yung phone number. Diba? Tapos, ito medyo iniba ko siya as kaysa sa traditional na resume. Kasi usually, di ba, pag gumawa ka ng mga resume or CV, nilalagay mo yung halimbawa, name ng client, tapos name ng kung ilang taon ka nag-work dun sa company na yon. Tapos yung role mo, di ba? However, sa akin kasi, hindi ko naman maalala yung yung mga, hindi ko naman masyadong maalala kung kailan ako nag-work sa mga to. Well, except dito sa Tether Media kasi recent lang to eh. Di ba? Hindi ko na maalala. So, ang ginawa ko, nilagay ko yung time na nag-start ako mag-email copywriting, which is 2021. 2020 kasi nag-start ko siya in-study ng isang taon. As 2021 ako nakahanap ng client. So, yun yung nilagay ko. Ngayon, kung wala ka pang client, lagay mo kung kailan ka nag-start mag-study ng email copywriting, di ba? So, clients I work with since 2021. Tapos ito yung mga pangalan nila. Actually, mas marami pa diyan yung iba. Hindi ko na lang nalagay kasi kumbaga, bakit hindi ko pa siya nilagay? Masyado yata ako nararamihan sa kumbaga, baka hindi na siya magkasya. Parang ganun. Tapos, instead na nilagay ko yung role, yung mga ginawa ko sa mga client na to. Kasi alam naman nila yung role ko eh. Alam nila yung role ng email marketing strategist eh. So, hindi ko na sinabi yung role ko. Di ba? Usually, ang nilalagay sa CV or resume, diba, nag-work ako sa company na to. Ito yung role ko. I was an email marketing strategist. Tapos sa company na to, I was an email copywriter. Diba? Alam na nila yun eh. Yun nga yung hinahanap nila hinahanap nilang applicant, di ba? So, ang ginawa ko, nilagay ko yung mga results, yung mga nangyari nung nakipag-work ako sa mga clients na to, di ba? So, ayan, ito rin yun eh. In-emphasize ko lang to eh. Di ba? Tapos, meron akong email campaign na 100% yung open rate ng isang email. O di ba? Syempre pagyayabang ko yan yan eh. Magandang resulta yan eh. 100% na open rate. Like lahat ng email na sinend mo. Isang email lang to actually. Lahat binuksan at binasa nila. Tapos abandon cart pa to. Meaning, ito yung mga interesado ng bumili na customers, di ba? Sobrang yan eh, sobrang powerful niya, di ba? Improve engagement and increase bookings, ayan. So, ito, di ba? Through cold email campaigns and earnings. Tapos, ito, mga polished internal emails for a VA agency. Yan, ganyan. Di ba? So, ganyan yung strategy or yung buong
ah, yan yung buong tawag dito, psychology or strategy behind the CV na na ginawa ko, 'di ba? Mukha siyang simple actually pag tinignan mo. Like pag sinend mo to sa isang tao na na hindi naman recruiter or whatever, parang sabi mo, oh, simple lang ng CV, 'di ba? Ganyan. Walang hindi siya masyadong complicated, hindi parang yung iba siguro iisipin dito, parang ang konti naman ng accomplishments, ganyan. Um, Ganun. Kasi ako dati ganun ako gumawa ng resume. Lahat nilalagay ko, di ba? Buong life story ko. Pero ngayon hindi na. Relevant na lang yung nilagay ko. Tapos I try to make it as simple as possible kasi nga since recruiter yung asawa ko, medyo nagtatanong ako sa kanya ng mga ng mga bagay-bagay about sa recruitment process. Tapos yun nga, kumbaga usually mga recruiter or client na naghahanap ng mga freelancers, talagang lang nila, saglit lang nilang tinitignan yung mga profile eh. And kapag sobrang dami, parang napapagod na kagad yung mata nila. Kaya nga, konti lang yung nilagay ko talaga, sinimplihan ko lang. Pero andito yung mga yung mga importanting part, 'di ba? Ngayon, if ever na tawag dito, if ever na wala ka pang experience or wala ka pang client, 'di ba? So yung pwede mong ilagay dito? Ang pwede mong ilagay yung mga yung mga trainings or mga courses na nilagay mo, 'di ba? For example, tawag dito, courses I took with or trainings, 'di ba? Yung mga training na ginawa mo. And then kung kailan mo ini-start yung training, let's say nag-start ka ng email marketing training like a year ago, edi lagay mo 2024, di ba? Tapos lagay mo dito yung mga pangalan ng mga mentors mo. Pwede yun eh. Di ba? Yung iba kilala nila, di ba? Malay mo yung iba kilala nila. Halimbawa, naging mentor mo let's say kumuha ka ng course ni Alex Hormozi, di ba? O di kilala nila yun. Aba, naging student to ni Alex Hormozi, di ba? So, ibig sabihin, to? Kumbaga nadadala mo yung pangalan nila. Ginagamit mo yung pangalan nila para mas mukha kang authoritative. Ganun. 'Di ba? Tapos key results, 'di ba? Kung wala ka pa namang key results, edi pwede mong ilagay dito yung mga accomplishment mo nung naging student ka ng mga coaches, 'di ba? Ano ba yung mga nagawa mo? Pwedeng sabihin mo, created welcome emails in 3 welcome emails in a span of 24 hours. Parang ganoon, or in a span of 4 hours, 'di ba? Kumbaga, yung speed mo naman yung papakita mo. Mga example lang naman 'yan, 'di ba? Tapos kung meron ka naman experience, for example, from school, nakapagsulat ka, since copywriting naman to at pagsusulat, 'di ba? Pwede mo pa rin pwede mo pa rin ilagay yun. Basta relevant siya. Ito na naman kung wala ka pa talagang experience. Pero kung wala kang experience, ang pinaka the best na suggestion ko is kumuha ka ng result from social media. Kasi social media libre lang naman eh. Halimbawa, meron kang FB account, gawa ka ng mga copy doon, di ba? Mga FB copy, Facebook copy na mga post mo, or gumawa ka ng page, mag-post ka ng mga ganon. Tapos, pag nakita mo may mga engagement, o di pwede mong ipagyabang yung mga engagement na yon. Ibig sabihin, wala ka man sales, kaya mo mag-improve ng engagement, kaya mo magsulat, di ba? Kumbaga ganun yun eh. Di ba? Kung wala kang ngayon, wala kang proof na kaya mong magpakita ng resulta, kailangan gumawa ka ng sarili mong proof, di ba? Hindi sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan ng client para magkaroon ng para magkaroon ng proof na kaya mong gawin ng ang copywriting. Hindi ko lang alam sa ibang sa ibang industry, pero sa copywriting hindi na dahilan ngayon na wala kang client para makapagpakita ng results, kasi engagement is a result eh. 'Di ba? Like for example, itong asan na yung Facebook ko? 'Di ba? Itong Facebook ko dito, 'di ba? Kahit wala akong email samples, kahit wala akong resulta sa email marketing, pwede kong ipakita 'to eh. Ito lang,
sa compose, nag-garner siya ng 45 comments. That, and 4 shares, and ano pa to, and counting. And this is just, wala pang 24 hours, di ba? That's engagement. And pag mas mataas ang engagement, mas mataas, mas marami kang leads na pwede mong makuha para sa client mo. Mas maraming leads, mas maraming potential na sales. Diba? Ito lang, ano na to eh. Ito, pwede ko rin gawing proof to eh, na kaya kong ano. Kaya ba, gusto ko maging email copywriter, pero pwede ko mag-send ng sample email. Tapos, sendan ko rin ng ano, ng sample dito sa FB. Kasi mas strong tong ano na to eh. Tong resulta dito kasi may ano eh, may engagement eh. 'Di ba? And kapag mas may engagement, mas maraming potential na leads, 'di ba? Para sa mga clients mo. And pag mas maraming leads, mas maraming pera, mas maraming sales, 'di ba? Kumbaga, ganun yung ano, ganun yung diskarte kumbaga sa ano, sa copywriting, 'di ba? So yun lang, ano pa ba? Meron pa ba akong papakita dito? Ito yung ano eh, ito yung nakausap, yung dapat kausap ko kagabi. So ito yung may ano, may portfolio naman. 'Di ba? Actually, parehas na parehas lang yung ano ko eh, yung template na ginamit ko. Nilagyan ko lang siya ng ano, ng portfolio. 'Di ba? So, do sa mga nag-share ng ano, ng post ko, send ko rin sa inyo yung training dito. Meron akong actually dito na ano, training. Nasa YouTube siya eh. 'Di ba? Send ko na lang rin yung ano, YouTube link. Effective din to. Dati bago ako gumagamit ng CV, nung mga copywriting gig lang yung ano, yung mga hinahanap ko. Copywriting lang, hindi nag-ooperate ng email marketing. Ito lang yung sinesend ko, hindi ako nagsisend ng CV. Pero ngayon, nung na-create ko tong CV ko na to, medyo natuwa ako. Kumbaga parang ano, medyo okay na rin pala ako gumawa ng ano, ng CV or ng resume. Ayan. So, yun lang. Thank you sa mga nag-comments dito. Ayan, sesend ko sa inyo yung mga ano, yung mga sesend ko sa inyo tong video na to in a bit. Ayan. Marami kagad yung nag-comment, so isa-isahin ko lahat yan. 'Di ba? So, yun lang. Thank you and see you on the next video.